Tulad ng inasahan, lilimitahan na ng Canada ang bilang ng international students na pwedeng pumasok sa bansa. Naglabas ng cap ang Immigration Minister sa bilang ng mga bagong international students na tatanggapin sa Canada simula ngayong taon. Ang detalye sa report ni Teresa Redula. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. Lilimitahan na ng Canadian government ang bilang ng mga tatanggaping international students ngayong 2024. 364,000 lang ang aaprobahang study permits, mas mababa ng 35% kumpara noong 2023. Well, look, we've got 2 years to actually get the ship in order. It's a bit of a mess, and it's time to rein it in. Hahatiin ang bilang na ito base sa populasyon ng bawat probinsya at teritoryo. Kaya mas tatamaan ng ilan kabilang ang Ontario, kung saan tatapyasan ito ng nasa 50%. Hindi nito maaapektuhan ang study permit renewals, pati kasalukuyang study permit holders. Wala rin daw ito magiging epekto sa mga elementary at secondary students, pati mga estudyante ng master's at doctoral degrees. Pero ang open work permits, pwede lamang sa asawa ng mga nag-aaral ng master's o doctoral degrees. Bukod pa sa mga ito, sino mang nais maging international students, kailangan ng magsumite ng attestation letter mula probinsya o teritoryo. Fair, pero may mekanismo na ba kung saan mag-a-apply? Di pa klaro. Wala pang ina-announce sa mga bawat ministeryo sa kada probinsya o kada teritoryo ng Canada. So ano yung sa tingin mo magiging immediate impacts nito para sa mga non-permanent residents and non-Canadian citizens? Well, for one, anxiety. Kasi every time there's a program or policy change, syempre ang mga tao mag-scramble for more information. Diin naman ng Immigration Minister, nais nilang siguraduhin ang integridad ng education system at hindi pag-target sa international students ang mga pagbabago. I'm not the Minister of Post-Secondary Education underfunding, the Minister of Immigration, and clearly in the last decade or so, even longer, post-secondary institutions in Canada have been underfunded by provinces. And these institutions are smart, and they've gone and they've seen that they can get tuition fees that are 4 or 5 times more than what my kids pay at McGill or Acadia. And they've made money off it. Pagpatak din ng Setyembre, sino mang international students na sisimula ng study program na bahagi ng curriculum licensing arrangement ay hindi na eligible para sa post-graduation work permit matapos ang kanilang graduation. Teresa, one thing that we should note is in the last 3 years, actually, since the start of the pandemic and since the end of the pandemic, yung exponential rise ba, yung curve ng increase ng international students sa Canada ay talagang nakakabahala din naman talaga. Before today, it was unsustainable. So ngayon, papunta tayo sa isang model na iniisip na ng government ng sustainability. Ilabas na natin ang issue ng housing, ilabas na natin ang issue ng cost of living. Yun lang mismo, yung international student program ng Canada, viable ba ito kung patuloy tayo sa trajectory? Hindi. Kaya maganda ito mga changes na to in the long run. Payo ng immigration lawyers sa mga nag-aalala sa anunsyong ito. Tanungin ng kanilang DLI. Dapat sila mismo nakakaalam nito at sana nga lumabas na yung impormasyon soon. Kasi less information, habang gray, habang uncertain, lalong tataas ang anxiety ng mga tao at lalong magkakaroon ng mga problems, kumbaga, sa mga aplikante. Teresa Redula, Omni News, Toronto.